Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. It's 9:25 in the morning. Ang Ciudadano sa BBS 91.9. Good morning Philippines, good morning Bicolandia, and good morning sa kabus po mga listeners and followers kang programang Ciudadano. Aldaw po kunya ning Martes, pitsa 11 kan bulan na Marso taon 2025, and mainit po ang satuyang mga baretang kunyan maging sa lokal. Number 1. Good morning sa kabus po sa tuyang mga listeners. Medyo naarabala po kami biglang nag-drop by ang sa tuyang amigo digdi sa station na unexpected, si Sir Noel De Luna, si SND Good morning padi sa imong pagtaong paghapit sa samuya maugmao na maraya. Gabos magpulso sa muya man sa utility urog mao na nahiling ka personal pati ni mga yaon digdi mga tricycles na haloy ka nang gusto mahiling urog mao na iningaya ang Noel De Luna kaya padi salamat unexpected pag-abot ko uli ko kung anong kasiributan tamang-tama talaga po ngunya na aga may emergency kaming meeting sa technical department sa mo yung pag-iriba may reprogramming po kaming mangyayari ining maabot na simana Ini po kayang reprogramming mabukas na po si Sarong Station iyon na po si dating KM. Ang iba po diding personal naka-on-loan ipinaonra mo na sa mo pigtiwala sa mo ni Congressman El Rey. So ngunya tama po na sinda siyempre may reprogramming kami. Mabalik na po duman si sa enda mga naka-loan sa muya. Kaya again pinapanginutan ko na digdiyo si Congressman El Rey na salamaton po kong na sa muyang itinao ipigtiwala si sa imo mga matitibay na mga anchor and reporters. And rest assured po, sigong ki Kong El Rey and ki Manager Rick Arnedo na sinisiguro po nila na dahil mapipili ang BBS DWLV FM. Ngunyan po, solo kita, mayo sa tuyang partner, pero yaon po ang samuyang mga staff and reporters. So, siring sa dati. Kaya kung si Side dyan na medyo burubakante, magpakuha na dyan ng isnakan, Si Oka ay pagka-report ni Oka. Sige ka, pasok ka. Salamat tabi manager, maray na pagkaaga sa imo sharing mas atong mga parantabay. Kasubag ko tabi manager, inamayan ta itong pamilya ni Ate Mitch, ito bagang nagadan diyan sa Midalabak. Ay duman ko na matian ang pagbulos kang kaanggutan kan pamilya. Digdi sa naggamit kan lalaw ko ni ining biktima tabi. Okay. Ining nagadan. Nakunsain na ito nganing sarong
ito nga nin sarong abot kani itong sarong post si Aki itong matoa day nakatios nag-comment. Kung na po pwede nga pakiayos ng mga kambareta tagad ay kang anyos ngayon do ta gada na nga ni nga si mama pig-araw pa ngayon do kayan. Human ang gada no, ha? Oo. Piga para gamit paninda. Lalo na sila law go nagayo ang ginagamit. Ining si Michelle Gulpe Bostenera na ini kaya permi ko na nakatimingan diyan sa munisipyo tabi sarong komedyan itong restoryahan na puro kangingiritan lang na kaya bistado kini personal na kung sain si pamilya kang bay pigpahiling sa ko ning mga tubagang account ako lang ining bantay nakaw coalition igwa pa ning pirapang account napig para gamit ininlaw ko ni Ate Mitch ni Michelle na para lang rauton halataon talagang mahiling mo talagang mga bugos na account na ginagamit ining kagadanan so nangapudan ang pamilya ka initabi Sir Bebot na punduhan naman ang pagparagamit kan lalaw ko ni Michelle Agulpe Bostenera ta gusto naman nindang mailag sa tuninong na buhay ang kagadanan ni Michelle. Nahiling ta ang pagbulos ultimo mga kapitbahay anggot sinda lalo na ito da ang inaapod nindang kabalang na nagpaluwas kang bareta itong sala na impormasyon na gusto da nga ni may ano na tabi Sir Bebot may nag-volunteer na da ang abogado na nagpasiring sa sainda na after kang maihatod sa huling hantungan si Michelle tatabangan ka ining nag-volunteer na abogado na mapailan ning kaso hahanapon ining pirang account garo apat na account tabi Sir Bebot ang nagpaluwas nin salang impormasyon na day maako-ako kang pamilya na aro kay ang ginibo diktiki na sinabi pa bagaduman sa ano yan ayon sa mga pamilya sabi na pig mga danang pamilya na day nga ni kami nag-aaram na day man lang sinda sinangguni kay ni yung bantay na calculation na ini na ni minsan mayo sa indang nakaulay digdi kaya anggot sinda ano man ta sasabihon ninda na ini yung ano yan nag-aaram sinda kay ini mga pigpaluwas na impormasyon sa kamay da katotohanan tabi Sir Bebot na pigtakot sinda nahahalion sa listahan kang ayuda ni pinagtatao mayong katotohanan imbis personal na nagduman si Michelle ta nagpaaram ta happy padangani kang kinaulay kang nagpaaram sa agom ta mahihiling niya da si mga idol niyang artista mga idol pa lang kay ni Bong Revilla, Tito Soto, tapos si Lito Lapid. O kapos pati na picturean, ang ginamit pang cellphone, si cellphone kang agom. Kaya rayaon doon si mga picture ka mga hinahangaan niyang artista na gabos nagkahiriling niya na picturean niya pa. So, ang pagapudan kang pamilya, dahil naman dapat para palawigon papalalaon ining mga troll na ini na nagkapaluwasing salang impormasyon para rautan ang Villa Puerte na kung saan inamin pati kaining pamilya na puun pagkato sa kigurang hanggang sa presente Villa Puerte databi sinda Sir Bebot. Okay. So yan si informasyon na nakuha dyan ayan ang nagiging problema kan mga trolls na dahil man yan taratao nagagamit sa daing datang pagpapadara ha. Oo. Minsan ko na eleksyon dahil na po gamit lalo na pag ang tao gadana. Oo. Duman sila nagkukulog na ibo tagadana nga ni ngayon pamilya ang si mama sabi itong matoa. Gagamiton pa nga para man raot ning politiko pero napapasala ngaya sinda na kami ngaya polo supporters ngaya kang Villa Puerte. Pulpon pa ngaya ka itong gurang sagkod sa ngunyan. Villa Puerte da sinda tabi Sir Bebot. Yan ang sinasabi ko na kita ini mga pigaapon na mga pag-intriga. This is not dynasty. This is political legacy. Kung ano tapig bubutuan po ang sarong politiko, tao po kaya nagbubuto ha? Yan ang dapat maintindihan. Haloy ko na yung pigsasabi.
Anyway siguro at the end of the day, matatapos man yan eh. Right? Sana nga ni matapos. Oo. Nakakadanyar pa ng pamilya eh. Ito mga trollers kayan. Siguro, mag-isip po kitang ibang propaganda. Bako nang magamit ng gada. Normal ang may propagandista ka, pero pag abot na sa mga bagay-bagay na yan, dapat untok na. Dahil nakita kan tawanta na pong respeto maski kadikit na panahon ang pamilya. Katuninungan ang hagad ninday. Oo. Ito na sinda pagbali. Ano? So, ayan natabi Sir Bebot ang sa tuyang dugang na impormasyon. Alis ako location, balik sa. Bueno, salamat. Salamat ka sa imong pinaabot na impormasyon. Nagluwas na talaga yan, kung mamasdan mo daing data, sala na maray na propaganda, sa politika, Bueno, balikan ta po ini yung ininganing ICC sangunyan mga tugang ang sitwasyon ta sa airport, sa Manila International Airport and sa Davao Airport, igwa na po duman nakatiripon na mga police, PNP personnel na nakalatag ang sa indang dahil taman sinasabi na it could be an arrest plan, in the event talagang igawang warrant of arrest si the former President Rodrigo Duterte. Pigabangan kayo ninda mga tugang na tapos naman na si commitment ni Presidente Digong, baka pumuli na kung may mapuli na sa Pilipinas. It could be Davao or Manila, Alam mo, ining pangyayaring ini sa ICC alleged warrant kidigong, medyo dakula ning maray na score kan administrasyon, pero hilingon mo ang administrasyon ni Presidente, tuninong. Dahil ginagamit, dahil na-exploit ini yung sendang edge against the Dutertes, Araw po kaya ang dapat, bakong araw sa tuyang lokal, gadana, pigagamit pa, dahil po kita kayaan, Siguro, hilingon tang panalmingan kan presenting administrasyon, na ini pwede ning sarong pwedeng gibuan ning sarong epic film, durugon ang pamilyang Villapuerte, pero dahil po ginigibukan administrasyon, Dahil po baga ninda sabiyon ta na dapat baga mag-scale up ang propaganda kan administrasyon. Mayo po, makita na nadangog. In fact, they're still denying na mayo sindang pagkaaram. May nadadangog, pero we are not sure kung iyan ICC. Igwa po nga ni nagluwas na interview ni Harry Roque na most likely bako pong ICC arrest, kundi ito pong local warrant of arrest na subuot, ito pong pig-file kan Department of Justice na seditious statement ni President Duterte. So local, kung in the event, igwang local arrest, WA. So wala to tapo, di kita magparapanginutan. Ang igwa po kunyan, kung igwaman, this is the right time, duman sa mga victim that they should come ngunya na. Yun na ni po ang sendang aldaw na pagkakataon na magluwas. This is their moment. Ito yung this is their story. Magluwas sila, with a civil society, people's movement, ipahiling ninda na magrukyaw sinda na there is still justice,
sa presenteng administrasyon. Kumbaga, they should be proactive ngunyan, ano? And talaga pong piglalauman yan na in a few days, allegedly, magkakaigaw po ng civil society movement, ano? Yun ang nahiling kong tama. Bako itong magparapanrata ka, ano? Dahil sa yan po sa pribileo, kan sa tuya, mga mga kahimanwa, ano, iluwas ang saindang sentimento, ano. So, pinapangapudan ninda na itong mga biktima kan extrajudicial killing, this is the right time na magluwas na sinda, magtaram kan saindang mga istorya. And, kung hilin mo, this is really their story. Bueno, yaong sa linya si Boyet. Yet, maray na aga sa imo. Salamat, Manager. Maray na pagkaaga. Preskong barita. Ano? Kasubago lang nangyari ini. Ang tirador kan mga inibagang sa tubig ining metro kan tubig nadagop sa sarong aksidenteng pangyayari. Ano? Okay. Oo. Kasubago dyan sa Absidi, naglalakaw-lakawan sarong membro ka na PNP palaog sa trabaho, may nahiling siyang sarong tricycle driver na pigsisitar itong sarong lalaki na nagkukuti-kuti sa mga metro ng tubig dyan sa may Absidi. Ngunyan, hapot na kan tricycle driver kung ano pigkakalas niya ang mga metro kan na tubig dyan sa sinambit ng lugar. Ang simbag na sa iya, kay itong parabon, kuwasa kaya ngayang di ka mo nagbabayad tubig. Ako dyan, tanong kaya. Sabi kan pulis, empleyado ka kan nawasa. Ay kan mahilig na may baril. Dahil po ngaya, parabon po ngaya ko. Parabon inipalan, pinapabakal niya sa mga junk shop, tatanso pala din dahil lamang na-timingan itong sagpaparasiwit dyan sa may Isarok Avenue. Ito yun lang ko tato. Maribokon to. Nabisto ang pangaran kan suspect, iyo si Jake Fabricante. Base sa sa impormasyon na itino sa tuya kan mga members kan PNP, ay talaga nga yet pusikat ba ganyan, Yet? Pusikat yan. Pusikat nga ni ining parabon. Kadakol na nga kaya na recording din na ana sa habon kaso. Kaya nga dahil ka nga magtubod dyan na ngunyan lang ini ginibo ka ini hiling mo man baga nga ang laog kan bag. Kuyan aabuto ning siguro mga pito nga metro ning tubig ang yaon sa iyang daradarang knapsack. Kumpleto siya ng gamit, may plies, may kung ano ba sa mga pangkalas, ngunyan ipinaapod itong junk shop na pinapabakalan ka ini, nagduman, sinabihan sa kan mga pulis na dai ka ngaya magbakal ning hali dyan sa mga kontador na iyan kanawasa, exclusive yan para sa enda. Dai ka ngaya, bawal. Pag ika ngaya nagbakal giraray, kakasuhan mi nga ika. O yaan partikan pahayag ka na suspect na ngaul na. Kung hindi mo nalinisin ang iyong telepono. Ano, manay mana. Permi mana ining ngaul na ining. O nangyari? Jake Fabricante. Taga-saan ka? Taga-haring ka naman. Ika talaga para budil kan mga metro kanawasa. Ngunyang pamalam. Ngunyang akala ko baga. Gusto sabihin ngunyang mula kang tinira. Hindi po, kang Domingo man. Di ba kung ngunyan lang, saan mo binibenta yan? Sa junk shop. Kanso ini? Okay. Pero, lada ko plano pa di. Dati? Teka nagpupundo. Ha? Exclusive din sa Teka talaga nagpupundo. sa Nawasa. Hindi bakal niya.
Buregar. Oh, so yan kinumpirmar niya mismo na parabon siya. Ngunyan, ang sabi niya, ngunyan pa lang po, pero ini niya akong kalakol-dakol na ini, ay kan Domingo po yan. Kaya dakop-dakopan si Jake Fabricante, kakasuhan siya ngunyan ning kan mga autoridad huli sa dahil na naguntok na bisyo kainin ni Jake Fabricante. Ragdagan na report, Sir Bebot, si Boyet Paderes. Basta Bareta, sigurado. Salamat, Yet, sa imong daradarang reports, ining manunungod sa para ikot na para kuan ning mga sa nawasang kontador, ini yung pabrikante ini noted na ni po. Nakapira na ning reports na mahabas, Iday kakulukoy ka, day ka nagtatrabahong tultul. Hindi kayang sa tuyang mga pirang beses na yung gulpi mga parahabas na mga kontador. Ang problema kaya niyo, may parabakal. Ining parabakal yung kontador, dapat kayo ni kastiguhon man. Takun mayong mabakal, mayong mahabon, ha? O dapat ka mo mga junk shop, kumbaga junk shop yan, or sisay pa man, na individual na nagbabakal kayan, bako po yan na dahil po kamo kayo magbakal, may penalidad yan, bago kita mga tugang magtapos sa tuyang programa. Gusto kong ipaabot sa inyo na may nakaabot sa mga pong impormasyon, Hindi po raw information na ito po dang survey na ginibukan Boto Ateneo. Ginibop ang mga partisipante po dado, allegedly mga faculty members. Iyan, sa tuya po yan na biberipika ron. Pero kung hilingon po talaga tong survey, ay bako man po ito makatubod-tubod. Ha? Sabi ko nga ni kayan, itong survey na ito, granting na habot talaga sa partido ni Kung, dahil dapat araw ka ito ng 1.4%. Pambihira. Tapos si Kalaban, 89%. Saan ka man nakako yung kaya na sorbing araw kaya. Pero kung siguro yung mga porsyentahe, mga let's say 89 sa, o sabihin ta si ibang party si Cook 54 or 64, siguro may matubod pa, Puro may ma-analyze pa, Dahil na nga ning pinapaduman na niyo si Bong Rodriguez, maluwas pa 89. Ano nga? Kaya dito po pagtawan ng importansya. Dito po, this is a mindset na mga conditioning na iniyo na dahil dapat tawan ng paghalaga. Araw ka itong kay Nelson, 89, somewhere 80 plus. Si Magtuto, sa kasesi din, dahil na sana. Dahil baliktad po yan. Pero suwi yan, sorbing yan Pero balikan ta po itong ini yung nagluluwas na ini sa nasyonal, sa mga network, mga lain-lain. Ang kabus mong figura ini ICC, ining arrest. Ini pong repercussion kung maapektaran itong impeachment proceedings ni BP Sara, so mga judges, Senado na maburuto. Sa totoo lang po, medyo magkakaigwa ng second thought si mga gustong dahil i-convict,
kaya paano madadamay sinani kung ang buto nila pa may leanings, ano? It's a secret dream, lost in your love. Nakulaon ning repercussion, mga tugang. And in fact, inyong kung totoo man na talagang may warrant, bako man pong bigla kasi ang sigon duman sa Assistant Legal Counsel kan ICC Collaborating Counsel si Attorney Conte, mahagi pa ni po sa international police or Interpol. Ang Interpol po ipapadago sa host country, madalaga ni po sa Office of the President. Ano? People stay just a little bit. Diyan na mahiling ang pagdesisyon kan sa tuyong administrasyon. The fact, iniyo po si Satuya, si E.S. Bersamin, nagtaram na we have to cooperate with the international police sa Interpol. Dahil si mga nakaagi mga bulan, nagsik po kita ning assistance sa Interpol kan ilocate si former Congressman Teves. And signatory po kita dyan kabali po kita sa Interpol kung datawan po yan ang importansya, pangit ang satoy magiging imahe sa international community. Kaya pigihiling ta na in the event, may mga nagsasabi na in the event talaga igwa, siguro hilingon po itong decision kang Korte Suprema na igwa po kitang residual responsibility na tawan ng importansya ang ICC despite na kita po naghali na. O kundi yan po susunodon kan sa tuyang ehekutibo ay pangit ang maluwas. Ikadua, pangit ang imahen ta sa international community. Pagpapagayuntangan sa tuyang gobyerno, ang sa tuyang diplomatic relationship sa mga lalain na nasyon, kung inilang sarong bagay na sa tuyang magiging bukol, garo day po matugot ang administrasyon na basta arog na lang kayaan. We're living like in a Dolce Vita. Sipon mo, ang Korte Suprema nagtaon ng legal nagtaong jurisprudence kayo ni. We'd like some music on. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. So, excited po ang mga Pilipino nag-aabang kayo niyong ICC warrant of arrest kay Presidente. Sa pa pong mailing ta, pigli na uninda, sa ibang statement na. Dahil man po di madadanyaran ang si VP Sara. Sina po, they believe na talagang siguradong may second warrant, hindi po kay Senator Bato de la Rosa. Yan po ang sendang pigsasabi, Wipe all your fears away. We'll live it like in a Dolce Vita. So, abangan ta po ang mga masunod na aldaw, kung ano talaga, igwa o mayo. Igwa ning warrant, hali sa lokal o hali sa ICC. Yan po ang hilingon ta, Dolce Vita. Nobody else than you. Alagad, sabi ta nga ni, kaya, this is the right moment, this is the right time na magluwas na po so mga pamilya katong extrajudicial killing na mga victims sa kasi mga pamilya. Yun na po sa inyong pagkakataon. And pagka mo po nagpahiling na magpahiling kan sa inyong mga hinanakit, na dahil na luwas kang panahon ni President Duterte, this will be your story. So again, saga liwat sa tuya pong padagos sa tutukaron niya.
whatever latest na impormasyon na maguno ta, ipapaabot ta po sa Indo. Bueno, mga tugang, inabot na po kita ng oras sa pamaram. Salamat na maray. Again, thank you so much sa pagbisita po ni Sir Noel De Luna, ni SND, na kung saan kunya nagdadalagan po ding congressman sa 3rd Distrito kang Camarines Sur. Thank you so much na tinaman mo kami ng importansya digdig. And so also sa tuwing pag-iriba sa BBS family, thank you so much. Liwat saga, hanap kita mga pangrimating bareta, no? May higos ang sa tuya mga reporters. Abang higos! Mga kontrobersyal, baka mga pipitsugin na pirmina sa ng droga. Baskugan. Bueno, nakailabanan ta po sa technical side si Riel Camarote and of course si Stephen Fabis. And sa ngaran po kan management and staff kan BBS DWLB-FM, kay Attorney Nelly Fabis Villaforte, and sa Samuyan General Manager si Miss Lalaine Villaforte Abunal. Hindi po si Bebot Kalyang sa aming good morning, happy Tuesday, mag-iringat po kita, God bless, basta bareta, sigurado. Ang Ciudadano. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, aklat ng 2 Korinto 5:17.